ko sa inyo kung ano talaga ang buhay entertainer dito sa Japan, but ito ay based lamang sa aking experience and mga karanasan ko dito sa Japan about sa pagiging entertainer. Ngayon ako ay isang mama sa isang umise. Start kong aking kwento since ako ay naging contract worker. Ako ay singer last 1989. So almost 33 years na ako dito sa Japan. Ako nga pala guys ay isang singer sa isang club dyan sa Sakaicho dito sa Chiba. Ako ay isang biyahe lang kung baga. Only 6 months akong nakapag-contract worker and after that nakapag-asawa ako ng Japanese. Dahil ang purpose ko guys, nagpunta ako ng Japan ay makapag-asawa ng Hapon para ako ay makatira dito sa Japan. Dahil gustong gusto ko talagang matulungan ang aking pamilya na nakikita kong sobrang hirap na ang buhay namin sa Bicol. Ako nga pala ay galing sa isang liblib na lugar sa Bicol. Ito ay Mamlad, Villar Albay. Doon ako pinanganak. But mga hanggang 13 years old lang ako doon dahil ako ay nakapag-aral ng high school sa Basod Cam Norte and nagtapos ako, 2 years lang ako doon and nakapag-graduate lang ako ng high school dito sa San Lorenzo Academy sa Piodaran Albay. So, alam kong di na ako makakapagpatuloy ng aking pag-aaral sa kolehiyo. So, nag-decide na lang ako na mag-try. Actually, wala akong confidence na makapunta ako sa Japan dahil ako ay walang beauty. So, pasalamat ako sa Panginoon na ako ay nabiyayaan ng konting magandang boses. Ako ay naging singer. So, yun na nga, nakapag-trabaho ako dito sa Japan ng last 1989. So, after 6 months, nakapag-asawa ako. So, tuloy-tuloy na ako dito. Nagtayo ang aking asawa ng, naging asawa ng snack bar. So, nung ako ay 20s, naging mama na rin ako sa umise. So, ang isi-share ko sa inyo guys, based lang sa aking experience, ang maganda talaga dito sa Japan, magtrabaho. Dahil nung time na yon ay wala pa kaming alam na trabaho na sa ibang mga company. Ngayon, iba't ibang ang trabaho ng mga Pilipina dito. But nung time namin, only sa entertainment lang ang trabaho talaga namin, singer, dancer, mga ganong trabaho. So, ang napansin ko guys, takot na takot talaga ang mga parents sa Pilipinas, 'di ba, na mag-Japan ang kanilang mga anak dahil syempre delikado, lalo na sa yung iba mga bata pa nagpupunta na rito, mga 16 years old nung araw dinadaya ang mga edad. Nagpupunta rito, but pagdating ko dito guys, napakaganda ng aming napuntahang umise club dyan sa Sakaicho, sa Chiba. Napakahigpit, actually bawal kaming makipag-date and hindi rin kami umiinom ng alak sa aming pinapasukan. At masasabi ko lang na talagang ang mga nakasama ko halos mga wala pang experience sa lalaki, para lang kaming naglalaro sa umise. And ang napansin ko guys, napansin ko lang dun sa mga kasama ko na parang ang mga marunong dumiskarte na, yung 'di ba yung mga ang dami 'di ba napapanaloan niya pag bumiyahe. Napapanalo yung mga medyo masasabi natin na palaban na, yung iba yung may mga anak na sa Pilipinas na mga babae. Yun ang nakikita kong medyo hindi na sila takot sumama makipag-date. But kami talaga ay yung mga takot pa, yung mga dalagang nag-contract worker, talagang mga pa sila. Pero may iba din talaga na palaban. And dito guys, isa-share ko din sa inyo na dito sa Japan, ang mga customer na pumupunta sa club ay hindi sila nagpunta sa club para maghanap ng sex or yung mangharas sa babae. Dahil dito sa Japan ay kung gusto mo ng sex, meron ditong legal na umise na ang mga trabahador doon, ang mga worker doon ay mga Japanese. Ito ay tinihongo, but sa English ito ay soap land. Dahil yung sabon na soap, sinasabon daw ang katawan nila, parang ganun. And karamihan na nagpupunta sa umise na mga time na yon ay naghahanap talaga ng
mapapangasawa dahil sila ay magandang image ng Pilipina actually dito sa Japan na ang mga Pilipina ay pag naging asawa tayo ay submissive, di ba tayo sa ating mga asawa, but in the long run napansin ko karamihan din ay nagdi-divorce dahil sa pagkakaiba ng ating kultura. Siyempre sa una pag na in love ka, nagpapakasal yung mga tunay na ugali, and talagang yung iba marami din ang siguro 50-50 ang nagdi-divorce. Dito napapansin ko ang dahilan ay siguro sa kultura nga, and ang mga Pilipina kasi guys, kasama na ako doon, pag kahit nag-asawa tayo ay priority natin ang pamilya natin sa Pilipinas. Kailangan natin magpadala sa ating pamilya. Kaya nga tayo nagpunta dito dahil